Sige po, let's start na po. So bago po tayo magpatuloy, iniyayahan ko po yung bawat isa na tumayo para po sa ating opening prayer. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin. Maraming salamat po sa araw na to na binigay niyo pong muli sa amin upang magtipon-tipon, upang idulog sa panalangin yung mga bagay na kailangan po namin ng kasagutan at ng tulong niyo, Panginoon. Bago po ang lahat, nagpapakumbaba po kami sa inyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga kasalanan po namin. Naisip man po, nagawa o nasabi, Panginoon. Pakalinisin niyo po kami mula ulo hanggang paa, Panginoon. Upang maging karapat-dapat po ang lahat ng aming gagawin sa gabi na to. Whether pagpupuri sa inyo sa pamamagitan ng pag-awit or sa pagdulog sa iyo sa pananalangin, Panginoon. Nawa po saliksikin niyo po yung kaibuturan ng puso at isip namin. Pakalinisin niyo po kami, Panginoon, upang maging mabangong samyo po sa inyo ang aming pagpupuri at mga panalangin. At upang dinggin niyo po yung lahat ng aming pagsusumamo, Panginoon. Upang ibigay niyo po sa amin yung favor, Panginoon, na hinihingi po namin sa inyo, Panginoon. Pero higit sa lahat, ang nais po namin, Panginoon, yung madulutan ka namin ng ngiti, Panginoon. Yung maging kalugod-lugod sa inyo yung mga bawat pagpupuri, pagsamba namin, Panginoon. Kaya dalangin ko po, bigay niyo po kami ng malinis na puso upang maging karapat-dapat po kami na dumulog, humarap sa inyo at malugod ka nawa po sa lahat ng aming gagawin. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen! Amen! So, let's start to praise and worship our Lord. Sabi nga po dito, malaya daw po tayo. Malaya po ba tayo? Amen. Amen. So malaya, maraming pagkakabihag, di ba? Pagkakabihag sa karamdaman, sa mga financial needs, pero alam po natin na kahit ano man po yan, kaya-kaya po natin tayong palayain ng ating Diyos. At i-claim po natin na malaya na po talaga tayo. Sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Minsan pa po, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumandag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos
sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Minsan pa po. Malayang sumigaw, woo! Malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, woo! Malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Hallelujah! Patuloy pa po tayo magpuri sa ating Diyos. Sabi nga po, langit daw po yung ating nadarama sa tuwing kapiling ang ating Diyos. So patuloy lang po tayong magpuri sa Kanya. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kalakasan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasam, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kalakasan mo'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba,
ka, Panginoon. Purihin ka. Amen. Patuloy po nating papurihan, sambahin po ang ating Panginoon. Sino po rito ang nais umawit po sa ating Panginoon? Amen. So patuloy po nating naisin umawit sa ating Panginoon upang maipadama po natin ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Amen po. Sige po. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang laging maririnig. Nais kong umawit, nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo. Amen. Upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang laging maririnig. Hanggang mayroong himig, hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Nais ko sa puso, nais ko sa puso, ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhat, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Minsan pa hanggang mayroong himig, hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Sa huling pagkakataon, hanggang mayroong himig, hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin
Pagkat mahal kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Sige po, patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon sa pamagitan ng ating tinig. Hallelujah, Jesus. Sa inyo, kundi
piling niyo, aming Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling niyo, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling niyo, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling niyo. Yes, O Lord God, sa piling niyo, Panginoon. Hallelujah, O God. Yes, Lord, hallelujah. Tunay nga wala nang papantay sa iyo, O Lord God. Wala na kaming nanaisip na, Panginoon, at wala na kaming hahanapin pa, O Lord God. Ikaw lamang, O God, isapat na, O God, sa amin, sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord God. Purihin ka, O dakilan Diyos. Hallelujah. Sambahin na yung pangalan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat po, Lord God. In Jesus' name, amen and amen. Ayan. Palakpakan po natin, Panginoon. Ayan. Wala nang papantay pa at wala nang nanaisin pa. Sige po, tayo po yung makakaupo. At umpisahan ko na po sa isang patotoo. Mauna na po ako at maghanda na po yung mga susunod pa. Ayan, nais ko magpuri sa ating Panginoon dahil sa, alam nyo, napakapalad nating mga taga sa lugar natin. Napanood nyo naman yung mga nangyari sa iba't ibang lugar, di ba? Minsan nga, tumutulo lang yung bubong natin, nagkireklamo na tayo. Di naman actually, parang medyo nakukuhang bakit dumaing, ganyan. Tumutulo, minsan yung underground nga namin, kumakatas nagtitimba-timba kami para lang hindi lumalim yung tubig. Pero magpapasalamat ka talaga, hindi ba? Dahil pag naikumpara mo yung mga nangyari sa ibang lugar, talaga namang napakapalad po natin. Amen po ba? Oo, although sikat ng pulilan sa nilulubog, pero ang Taal ay talaga na mga mataas at hindi kasama dun sa mga nilulubog. Okay, at nagpapasalamat din sa ating Panginoon dahil nangyari po yung malakas na pag-ulan na yan, yung pagbaha na yan noong Wednesday. Wednesday. Tama ba? Wednesday. So yun, pumasok po ako noong Tuesday. Kaya po ako nais na magpasalamat sa Panginoon dahil nung Tuesday po, after ng work ko, dumiretso po ako ng Trinoma kasi luluwas din yung mag-iina ko. Ayan, kasama si Sam, yung biyanan ko, sa Trinoma at namili yung mga bata ng school supplies. And maulan na rin po noong Tuesday. Yun yung, alam ko maulan na rin po noon, tapos matraffic na rin paluwas ako. So wala sa sarili ko, sa pag-iisip ko, na baka bumaha, ganyan mangyari. So luwas ako noong Tuesday. At sa loob kami ng Trinoma, and then hanggang sa umalis ata kami doon, 9 p.m. na. And ang wino-worry ko pa, matraffic kasi papunta ron, napaka-traffic sa EDSA, napakabagal. At buti nga po, ayun, na-jingle na ako. Buti, sakto naman po, medyo malapit yung lane ko, pa Shell, gas station. Kaya sumignal na ako at nasaktuhan ko naman po yung sa gas station. Napakahirap po ng sitwasyon. And tapos sinabukasan nga, nangyari na nga po yung mga matinding pagbaha at swimming pool na talaga sa maraming bahagi po ng Metro Manila. Even sa atin, iba't ibang lugar. At doon ko na-realize Lord, thank you po kasi isang araw lang po ang pagitan nung lumuwas kami. Kasi nung lumuwas kami, pwede kong makarating doon at pwede rin habang nasa Trinoma kami, walang tigil ang ulan at posible din bumaha ng malalim.
ay napakahirap po nung kasama po yung mga bata. Napakahirap po nung ganung sitwasyon at abutan ka at ang dala po namin ay kotse lang, mababa, hindi talaga pansabak sa baha. Although kahit na may pick-up ang dala, sa grabe nung baha ay wala ring mangyayari. Kaya, ayun, nakipasalamat ko sa ating Panginoon dahil dun sa nangyari na yun at hindi kami natapat yung pagluwas namin dun sa nangyaring matinding pagbaha at dahil sa walang tigil na ulan. Purihin po ang Panginoon. Ayan. Palakpakan po natin Panginoon. At naniniwala ako si Ate Malo ang susunod. Ito po, mas matindi po pinagdaanan ito. Pumasok pa kasi. Magandang gabi po. Papasalamat din ako sa Lord. Kasi kung siya hindi nila naranasan yung swimming pool, ako talagang lumangoy. Hindi talagang, kasi nga po, pumasok pa ako nun eh. But kasi, nung gabi kasi nun, meron kaming pinuntahan. So, hindi ako nakapakinig ng balita. Wala ko idea na meron palang bagyo na gano'n. Tapos may habagat na kasama. So, pumasok. Nakarating naman ako doon. Tapos pagdating doon sa office, nabasa ko, pwede pala kaming mag-work from home. Kaya, alas 7, no, dali-dali. Sabi ko, teka, babalik na ako. Mag-work from home na lang ako. So, 7 o'clock, bumalik din ako agad. So, from yung oras po na yon hanggang alas 11, nandun lang ako sa Mindanao Avenue. Tapos doon talaga, pagdating namin doon sa may Mindanao Avenue, hindi na talaga kumilos. As in, pinatay na po yung makina. Pinatay na talaga. Kaya sabi ko, naku, bali pa nung umaga na yung sumasakit yung tiyan ko. Sabi ko, naku, hindi pwede to. Kasi meron ding iba na, kahit mga babae, pag naiihi, talagang walang choice eh. Tapos, syempre at that time, yung iba doon, baka hindi pa nag-almusal. Just like ako, hindi pa ako nag-almusal noon. Tapos sabi nga, nung bumaba ako, sabi, baka hanggang gabi o hanggang bukas pa tayo dito, ganyan. So nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, ano po ba? Ano po ba? Lalakarin ko na lang ba hanggang Taal? Or ano po ba mas maganda? Stay ako dito or bumalik na lang ako? Then nung last minute na bumalik po ako. Naghanap ako ng way kasi may mga barrier na matataas doon. Hindi ko naman kaya akong akyatin to. So nakakita naman ako ng way na makakapasok po ako doon. Tapos doon sa paakyat sa may papunta pong Quirino Highway, naglalakad na ako. Wala na halos sasakyan, pailan-ilan na lang. Siguro yung mga nakalusot at taga doon sa Mindanao Avenue o kaya po baka naman yung mga katulad ko rin, nabalik na lang tayo sa Manila, ganyan. Okay lang, sabi ko maglalakad na lang ako, kaya lang maya-maya kumikidlat na, kumukulog na. Sabi ko, Lord, pag tinamaan ako dito ng kidlat, wala akong kalaban-laban kasi andun ako sa highway, ganyan. Pero sabi ko, Lord, bahala ka na sa akin. Tapos nagpara ako. After ilang attempt ng para ko, meron naman pong pumara sa akin na mag-asawa. So, I thank God nakarating po ako sa Trinoma. Tapos pagdating naman po doon sa Trinoma, doon sa sinasakyan ko, wala pong jeep. So, wala akong choice kundi maglakad. Then, ang lakas pa po ng ulan. Pero maya-maya may dumating naman na tricycle. Ayan, nasakay naman ako hanggang sa office. So, doon na nga po ako natulog. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi sabi ko nga nung umalis po ako doon sa, nung bumaba ako, sila sa GC, nagkakagulo na sila. Sabi ko, okay lang ako. Sabi ko, bahala na si Lord. Sabi ko gano'n. Tapos, nung umalis nga po ako sa bus, sabi ko, gusto ko picturean na andito ako sa ganito akong sitwasyon ngayon. Pero ang Diyos hindi nagpabaya, kaya lang umulan ng malakas. So, hindi ko na na-prepare yung cellphone ko. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon doon sa pag-iingat niya. Tapos meron siyang ginamit na tao para makarating ako doon sa Trinoma. Hindi niya ako pinabayaan na lumusong sa ulan. So, salamat po sa Panginoon. Meron pa po ba? Kahit mga bata pwede. Magandang gabi po. Papasalamat ako sa Panginoon kasi mabuti buhay pa kami ngayon ni Van. Kasi kanina, pagpunta namin ng Maynila, maayos pa yung sasakyan namin.
pumunta kami ng Dao. Pag uwi namin, ng takbo ni Van. Tapos nawala bigla lang huminto. Pero napakalakas ng ng takbo namin na dalawa. Tapos sabi ko, Lord, sigaw ako ng sigaw na in Jesus name, sabi ko ganun. Tapos sabi ko, pahintuin mo. Ginagano niya yung preno. Talagang malakas ang pagkaano namin. Tapos bigla naman siyang huminto. Pero hindi na sa umandar. Tapos, ang ginawa namin, naghintay kami. 2:30 kami nandoon sa NLEX. Galing kaming Dao. Tapos sabi ko, paano kaya tayo dito? Makikita kaya tayo dito ng patrol na umiikot dyan sa NLEX. Sabi ko, ganun kay Van. Makikita tayo dito. Paano kami makita? Nasa kami ng mga kahoy. Ang ginawa namin, itinulak namin yung sakyan namin. Sige, dyan ka sa kabila. Dito ako tinulak namin papunta doon sa may tulay. At sabi ko ganun, siguro mga gabi, dito na kaya tayo matutulog kasi walang dumadaan na patrol. Hindi naman kami nihintuan ng mga tao, ng mga sasakyan. Tapos sabi ko, Lord, bahala ka na sa amin ni Van, sabi ko ganun. Kung gusto mo, Lord, magpadala ka ng tao na, o anghel mo na tutulong sa amin. Tapos hinihintay ko yung text ni Sister Alice, si Cindy, wala talagang nagtitik sa amin. Sabi ko, naku, patay. Wala kaming load. Tapos, ang cellphone ni Van, nalubat na. Saka gaganon niya. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo naman kami. Sabi ko, ganon. Aba, mga anong oras, mga 4:00 siguro. Mayroong babae na lumusot doon sa mga kakahuyan. Tapos papunta doon sa amin sa may tulay. Aba, naku, tuwang-tuwa na ako. Sabi ko, yung tiller ng, toll gate. Hindi ko alam ba't siya lumusok doon sa amin. Nakita ko sa may kakahuyan doon sa dumaan, tapos papunta doon sa amin dalawa, sa sasakyan. Sabi ko, ay ma'am, sabi ko maraming salamat, bakit dito ka dumaan? Sabi ko ganun. Pwede mo ba kaming tulungan na tawagan yung patrol? Kasi hindi na kami makakaalis dito. Sira yung sasakyan namin. Mabuti naman yung dalaga ay pinakinggan naman kami, tinawagan agad. Sabi ko, mabuti naman dito ka dumaan. Ewan ko ba bakit dito ako pinadaan? Sabi ganun. Nag-iisa lang din naman pero may karsada naman doon sa taas. Bakit doon sa kakahuyan Parang siguro si Lord talaga napakabait. Hindi niya kami pinabayaan nga dalawa. Pero si Van mapatigas talaga ang ulo eh. Sabi ko sa kanya, sabi ko maglakad-lakad ka, pamunta doon sa kabilang kanto, yung papuntang San Fernando para umabang ka doon. Dito lang tayo. Ikaw din ang matigas ang ulo, sabi nga sa akin. Tapos sabi ko ganun, paano tayo makikita nga dito? Di tayo makikita. Yun nga ang ginawa ng Lord. Pinadalan kami ng isang anghel na makatulong sa amin. Kaya, papasalamat ako sa Panginoon. Tapos, dumating na yung maghihila sa amin. Naka 3/8 siya. Paghila dyan lang sa may Nisli, Dinagay. Ngayon, umuwi kaming dalawa. Sabi ko, umuwi ka na kasi ako lang magbabantay dito ng sasakyan. Mag-tricycle ka, maghanap ka doon ng maghila sa atin. Ayaw naman akong iwanan. Gusto uwi kaming dalawa. Di ang ginawa ko, sige, uwi na nga tayong dalawa. Iniwan namin yung sasakyan namin doon sa Nisli. Tapos, umuwi kami dito. Yung sinakyan namin jeep, kinausap niya. Ayaw pa nga niyang magpara eh. Ako na ang nagpara ng sasakyan para makauwi na kaming dalawa. Sabi ko, pumunta ka dyan sa Robinson, maghanap ka ng jeep na humila ng sasakyan natin. Ayaw talaga, mag-tricycle na lang. Si Brother Ernie na lang ang tatawagan ko. Sabing ganun. Si Brother Ernie ang naalala niyang tawagan. Ay, yung cellphone ko hindi na pwede. Umuwi na lang kami. Tapos pagdating dito,
Sabi ko na yan, napakatigas ng ulo mo kasi sabi kong ganun. Kanina gabi na tayo umuwi kasi kasakahihintay mo ng ng patrol, sabi kong ganun. Kaya napakabuti ng Panginoon kasi gumagawa siya ng paraan na hindi ka madisgrasya, hindi ka mahirapan na masyado. Kaya ako, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon sa lahat-lahat na ginagawa niya sa buhay namin. Meron pa po ba? Ayan, inabot po sa akin. Sige po. Ayun, bali, yung inyong mga patotoo ay medyo recent, no? Yung sa akin, bago mapanis, ipapatotoo ko na. Pero iba talagang kumilos po ang Panginoon. No? Yung favor niya is ibang klase. Di ba noon, nag-Cebu po kami, hindi po kami namasyal, lumaban po ng competition yung estudyante namin, no? And mas kilala kasi yung palarong pambansa. Yun ang mas sa media. Pero kasabayan po nun is yung Festival of Talents and School Press Conference, mga ganon. So, yung journey nung pagpunta namin sa Cebu, challenging sa finances. Kasi syempre, mag-airfare ka, yun, accommodation. Ang bilis maubos ng mga accommodation. Tapos ang mga natitira na lang, mga hotel, tapos ang lalayo sa venue. Tapos ginamit po ng Panginoon yung pamangkin ni Sister Nitz na makasama po namin doon. Though hindi po kami doon natira sa lugar nila, pero gumawa ng way ang Lord na magkakita kami. Maikumusta ko po si Sister Nitz personally sa kanyang kamag-anak ron at ganun din, yung kamag-anak niya ay ipahatid ko rito yung kanilang pangungusap. Pero more than that, yung favor ni Lord na manalo yung bata na national competition na ibang klase. Tapos yung parang nagda-doubt na yung superior namin na sabi niya, paano kayo makaka-raise ng pera? So parang nasa plan B na, maglalabas ka ng pera, personal mo ng pera yon. Pero sabi ko sa supervisor ko, Ma'am, God will provide. Sabi niya sa akin, tignan natin. Parang may doubt na gano'n. So parang na-off naman ako. Sabi ko, sige po. So talagang sobrang pray ang ginagawa. Pero nakakatuwa po gumamit ang Panginoon ng mga tao na magsusupport doon sa bata at hindi kami kinapos doon sa pagkakapunta namin at na-enjoy namin yung ganda ng Cebu. Tapos, bonus yun na na-enjoy namin yung ganda ng Cebu. Pero yung favor na talagang mag-uwi ka ng panalo para sa Department of Education, Bulacan, ay ibang klase po. So, iba ang favor ng Lord sa mga kabataang naririto. Grabe, grabing kumilos ang Panginoon, lalo na sa mga anak niya, sa lahat ng aspeto, sa pag-aaral. Bata pa lang yun, grade 6, pero ibang favor na. So tayo rin magagamit tayong channel of blessing sa iba, no? Hindi man sila directly yung may relasyon ng personal, pero ikaw pag nakasama ka sa kanila, yung blessing ni Lord ay hindi papayagan na hindi mag-overflow sa mga makakasama mo. And that is one good thing na mai-testify talaga. Sa prayer nga namin, sabi ko, this competition will be a testimony sa buhay ng bata. Nakikilos ang Panginoon sa buhay niya at sa buhay namin na maipapakilala talaga na God is so good and wonderful. So, yun po. Magandang gabi po sa inyong lahat at thank you. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa talagang iniingatan niya ang mga anak niya. Katulad ko nga na ako'y may sugat nga sa paa na namaga ng husto dahil sabi nga nung iba anong araw may diabetes ako, mataas ang diabetes ko. Nag-aahin na kami doon sa Baliwag. Talagang nagpaano nga pinaano ako ni Malot, pina-check up ako dyan sa Padilla nung gabi. Pinasaksakan na kasi sakit
na nga yung sugat ko dahil namamaga na talaga. Magang-maga na. Sinaksakan nga kaagad ako ng dalawang dito sa magkabilang braso, yung anti-tetano. Dahil nga magang-maga na nga yung paa ko. Tapos pina-laboratory din namin. Talagang nakita rin doon mataas. Pati sa dugo at sa ihi ko. Nakita na 300 plus yung yung sugar ko. Tapos yung doktora nag-aalala nga kaya binigyan kami ng para magpa-test ulit nung ko dahil tumaas nga, sabi nga namin ni RG, hindi naman tumataas ng ganyan kataas yung sugar ko. Ang pinakamataas kong sugar, mga 200 lang, hindi tumataas ng 300 plus. Hindi nagulat nga kami. Tapos kahapon, nagpaano nga kami kay Pastrana. Nagpa-laboratory ulit para makita nga kung talagang it's B1C. Nakuha nga namin din kanina, normal yung sugar ko. 5.2 ang sugar ko. Kaya talagang napakabait ni Lord sa mga anak niya talaga. Hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya rin kami pinababayaan. Kaya sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ako naman po. Brother Ben. Kaya hawak ko na ladies first. Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Okay lang siguro yung medyas ko sa inyo, no? Siyempre. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi last Monday, yung yung BP ko, 100/70 ba? O 66. 100 nung Martes, combo naman, nag-200/90. Tapos, yung kung si Sister Ana, ako naman, nag-hypoglycemia. Tapos ko sabi ko, ano ba to? Hindi ko alam kung aabutin ko pa kinabukas. Tapos 200/90. Tapos, bumagsak na may sugar ko. Nanginginig. Pag po kasi nagsosobra ako ng insulin, nanginginig ako na basang-basa pati yung panty ko. Pasensya na po talaga, pati bra, pati panty, buong damit ko. Basa kahit ubod ng ginaw pagka po bumabagsak nag-hypoglycemia. Tapos dumabay pa naman itong pagtaas ng BP. Sabi ni Ramel, di alam ko anong gagawin. 11:30 ng hating gabi, nagkaganon ako. Wala kaming kahit anong matamis sa bahay maliban dun sa asukal na ginagamit sa kape. Ramel, pagtimpla mo akong kape, 2 kutsara, hindi pa rin siya tumataas. Nanginginig pa rin talaga ako na pakiramdam ko, yung paa ko nasa taas. Yung ulo ko nasa baba sa sobrang hilo. Diyos ko, sabi ko, tulungan niyo po ako. Hindi alam ni Ramil gagawin. Si Christian naman, naghihilik. Ayokong gigising yung pagganat. Baka mamaya, mas nervous yung bata kaysa sa akin. Nagpe-pray ako. Talagang ang Lord, kahit kailan, hindi kami pinabayaan. Kahit naman 200 Nung ang nanay ko nag-200, nasa Padilla na. Tapos nung one time na nag-180 ako, nasa Padilla na rin ako. Pero nag-200, sabi ko, Lord, thank you. Kasi di ba yung iba nagkakaganon, nangingiwi na. Awa naman po ng Diyos sa Panginoon talaga, nagpapasalamat ako. Alam ko naman pong iwi. hindi biro lang, diba? Kumbaga ako talaga kasi kahit testimony na, mabiro, pero talagang iyan po yung katotohanan na hindi tayo pinababayaan ng Lord. Naman mo, merong nabaha. Meron ko, ayun, matigas daw. Pero, yung, talaga naman, matigas din kasi ulo ko. Matakaw ako ba't hindi naman gaganong magtataas 200, diba? Saka yung pag-iingat ng Lord talaga, sabi ko, Lord, thank you kasi hindi ako na-hospital. Hindi ako kung napunta kung saan. Salamat po, Lord, kasi pamiyamiya naman, medyo tumaas na kasi yun nga atang peanut. Yung peanut butter namin, may kaibigan po kasi yung titindang peanut. 11:30 ate, bagsak na po yung sugar ko. Ano bang pwede dyan? Binigyan ako ng peanut butter na kalahating kilo. Siguro yung kalahati na natira ko. Bago tumaas ulit yung sugar ko mag-normal. Tapos yung BP, pamiyamiya, sabi ni Romel, 190 na. Sabi, pababa na. Awa naman ng Diyos ang kinaumagahan. Okay na po. Kaya sabi ko, Lord, salamat po kasi sobrang pag-iingat mo sa amin. Sa kay Romel, sa paghahanap buhay. Minaman mo kami dalawang mag-ina, papakainin.
siya nagpapataba. Malapit na kang bentahin. Kami mag-ina. Kaya salamat po sa Panginoon sa pag-iingat niya saka sa provision niya sa mga pangangailangan namin. Thank you po. Ayoko na ata, kaya isang linggo na ako. Dito na po ako sa medyo malayo-layo. Nahihiya po ako pagka masyadong malapit eh. Nagbabalik lang din po ako ng kapulihan sa Panginoon Diyos dahil nung nakaraang pong buwan, tumawag sa akin yung anak ko, yung nasa Cavite. Ang sabi niya, mga 6 o'clock na siguro yun or mahigit. Sabi niya, Papa, nagdudugo yung gilagid ko, 2 oras na. Sabi niya, umiiyak na siya kasi sira na loob niya. 2 oras na raw na nagdudugo yung kanya. Sabi ko, sandali. Pinatay ko yung cellphone. Pinag-pray ko na lang siya. Sabi ko, pagpe-pray kita. Ala naman po akong ginawang prayer, kundi yung in the mighty name of my Lord Christ Jesus. Sabi ko, yung Lord, pakihugasan mo po ng iyong banal at makapangyarihang dugo at pakiselyuhan mo ng iyong banal na espiritu ang aking anak. Pagkatapos po, sinunod ko yung pakibalutan niya ng banal na dugo ang aking anak, tsaka isil nga po ng Holy Spirit. Ganun lang po, siguro mga 3 minuto. Pagkatapos po ng 3 minuto, tinawagan kay anak ko, sabi niya, Pa, wala na. Kaya, kasi po, doon po sa pananalangin kasi, naisip ko yung sabi ni Lord na, by my stripe, you are healed. Palagay ko po, yun ay para doon sa mga, once na na-born again po tayo, naka-apply na po sa atin yun eh. Talagang sa kuwan po ng Panginoon Diyos, magaling tayo. At kung may sakit man po tayo, gawa na lang po ng kaawa yan. Hindi na po galing sa Panginoon Diyos yan. Yun po ay 100% akong sure yan. Kasi po, sa akin lang po yung revelation sa akin ni Lord, hindi naman po pag may pinag-pray po ako sa Davao hindi naman po talagang totally pinag-pray ko Pero may mga pagkakataon po na ganun lang, simple lang na. Kasi alam naman po ng Panginoon Diyos na pag pinag-pray natin ng isang tao alam naman po niya yung puso natin na gusto natin gumaling Dahil siyempre, lalo na yung mga anak natin, pag pinag-pray natin yan, alam ni Lord na talagang gusto natin gumaling yan dahil anak natin. Kaya po, yung prayer po pala, hindi naman actually kailangan ay mahaba Kahit po maikling-maikli lang, basta ang pinagkunan po kasi doon sa prayer ko na hugasan niya ng banal na dugo niya yung aking anak. Kasi nga po yung bata na yun, ang pag-attend po na yung church, hindi consistent madalang. Kaya ang Panginoong Hesus naman po, bago siya magpagaling ng tao tinatatawad niya sa kasalanan sa panahon po nito, ang pinakamahalagang bagay sa mundo ang dugo ng Panginoong Hesus Unang-una po, yan ang humuhugas sa kasalanan ng tao At saka dyan po, ang patotoo po dyan, sa lugar po namin, marami talagang fallen angel dyan. Ang aso pong nag-aalulungan dyan, napakadalas. Pero pag nakipag-pray po ako na balutan ng dugo ng Panginoong Hesus yung lugar namin, yung Villa Leoncia na yun, nawawala po. Yun po kasing mga alulong ng aso na yan, dapat ipag-pray po natin yan dahil sigurado po may kasamang yan na masamang espiritu. Kaya kahit naman po doon sa kuha nung sa Exodus yung mga Israelita nung dipuli ng Panginoon yung mga yung mga panganay na anak at saka hayop ng mga Egyptian. Hindi po ba puro panaghoy ang narinig sa buong Ehipto? Kaya po, mahalaga po na ipag-pray natin pagka may ganyang mga bagay sa lugar natin. Pero kayang-kaya po natin paalisin yan, basta ginamit natin yung dugo ng ating Panginoong Hesus. Wala pong kondon, wala pong
Sigurado po ako dyan. Aalis at aalis sila. O, salamat po at hindi ko na po, baka po hindi na ako. Salamat po. May gusto pa bang kumabol? Hindi, napakaganda po niyan. Kasi sabi po sa Bible, "Oh, magnify the Lord." Bakit daw po? For He is worthy to be praised. Dapat daw po, ang itataas, ang palalakihin natin, ang bibigyan natin ng glory, ang itataas natin ang Panginoon. Kaya alam ko po, tuwan-tuwa si Lord doon sa mga narinig niya na pagpupuri sa atin. So, mag-aalas 8 na po. Okay pa po ba sa inyo? Isang chapter po tayo ngayon. Sige po, nights of prayer naman. No? Nights of praise, worship, ganyan, and prayer. Sige po. Mapapanis daw yung spaghetti. Sige po, tayo po ay saglit na yumuko at manalangin. Father God, maraming salamat po sa kabutihan mo. Salamat po sa patuloy na pagkilos mo sa aming iglesia. At Panginoon, dalangin po namin sa gabing ito that you fill this place with your Holy Spirit, Panginoon. Cover us with your most precious blood, Panginoon. Upang walang anumang magagawa ang kaaway sa bawat isang naririto, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ikaw po yung mangusap patuloy sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Okay. So, isang chapter po yung pagbubulay-bulayan po natin ngayong gabi na to. Ayan. Actually, ilang araw na, pabago-bago yung title. Sabi ko, Lord, ano po ba yung title? Pero, alam niyo po ba, doon sa mga testimony po kanina, eto po spiritual warfare po. Sabi ko noon, Lord, ayoko ng spiritual warfare. Hindi ko kaya yan. Masyado mabigat yan. Pero itong Psalms 149, very subtle. At saka po nakita natin yung mga patotoo po natin kanina. Kumikilos po ang Diyos. Amen po ba? Kumikilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Yan po yung mga honors of the saint. Ano po ba tong honors? Yung karangalan na binigay sa atin ng Panginoon. O Jacob, bakit ayaw? Ay, nasobrahan yata ako. Pasensya na po ako, hindi ako marunong nito Okay. So, yung pong ating verse ay, baka sumobra na naman ako, Jacob. Ha? Ayan. So, yung verse po natin sa awit 149, buong chapter po. Huwag po kayong mag-alala, hindi naman po aabot sa 100 yung verse. Hanggang verse 9 lang po. Purihin si Yahweh, o si Yahweh ay purihin. Awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon nitong mga tapat sa Kanya. Magalak ka, o Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Zion ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang Kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Si Yahweh ay nagagalak sa Kanyang mga hirang, sa mga mapagkumbabay, tagumpay ang ibibigay. Pag pinansin po, isa po ito doon sa tinatawag na Hallel Psalms. Simulan po natin, ito pong last 5 na chapter ng Book of Psalms. Tingnan niyo po yung mga Bible ninyo. Lahat po sila nag-start sa Praise the Lord. Purihin ang Panginoon, purihin si Yahweh. Nag-start po sila at nagtatapos po sila sa purihin si Yahweh. Kaya po pala, yun daw po yung halal or pagpupuri sa Panginoon or halel. Then kaya pala siya naging hallelujah kasi sa Hebrew po, kung hindi ako nagkakamali, yung Yah is short for Yahweh. Kaya parang purihin si Yahweh, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Okay. So, sabi nga dito,
yan po yung ultimate na dapat pong ginagawa talaga ng mga anak ng Diyos. Tama po ba? Yang papurihan ng Panginoon. Napapurihan na po ba natin siya? Alam ko dito yung mga kabataan natin dito, siguro nagtataka sila, bakit may testimony? Para saan ba yung testimony na yan? Kasi yan po yung, parang kumbaga sa ano yun yung awit ng puso natin na gusto natin na itaas, i-glorify ang pangalan ng Panginoon. Sabing ganon, purihin si Yahweh. Diba? Hallelujah! Awitan ng bagong awit. Awit, siguro yung iba kaya ang gusto yung mga bagong mga praise ngayon na halos parang, ang genre kasi ngayon ng kahit mga planet shakers, mga disc, rock, ganyan. So, minsan hindi, ako personally, minsan hindi ko gusto yung ganon. Pero sabi ko nga, yung isang awit na 20 years ago, kung ngayon mo lang mapapakinggan, bago o luma sa pandinig mo? Siyempre bago, di ba? Kasi ngayon mo lang narinig Pero actually, lumang-luma na siya. Pero yung words niya, yung lyrics niya, talagang nangungusa pa rin sa bawat isa. So ako naniniwala yung mga kanina, since it's nights of praise naman, sige, yaan natin, papurihan natin ng Panginoon. Yan yung awit ng puso natin di ba? Gusto nating ipagyabang si Lord. Sabi nga po, kung meron daw tayong ipagyayabang, wag yung karunungan, wag yung kagandahan, wag yung anong meron tayo. Kung meron daw po tayong ipagyayabang si Lord, yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Okay? Purihin sa pagtitipon. That before po, ilang decades ago, meron po kaming mga kapatiran na dinadalaw namin. Siguro nanlamig, baka natisod, ganyan, may nakita sa ibang kapatiran, hindi na lang dumalo or anything. Tapos pag inano mo sila, dinalaw mo, sabihin, okay na ako dito sa bahay. Nagpe-pray naman ako kay Lord Sige, given, nagpe-pray ka. Or tayo naman, pwede tayong magpuri sa Panginoon, di ba? Yung paggising mo lang sa umaga, Lord, salamat sa umagang ito, di ba? Pero dito po sa verse 1, sabi pala to, purihin sa pagtitipon. So ibig sabihin po pala, iniuutos din ng Lord na magkaroon tayo ng gathering na ganito, na kung saan sama-sama tayo na magpupuri sa Kanya. Di ba? Though, yung personal mo na pag-worship, pagpupuri sa Panginoon, maganda yon. Pero dito po sa verse 1, sinabi rin po pala dito na purihin natin ang Panginoon sa assembly na ganito, na marami po tayo na nagkakatipon sa Kanya. Maggalak ka, O Israel. Sabi sa English, sing to the Lord a new song and His praise in the assembly of saints. Sino po ba yung mga saints? Sa iba pong version, sa iba pong mga chapter, ginamit po yung hagios. Kung di ako nagkakamali, hagios. Ibig sabihin, set apart. Before, alam ko po na discuss ko na yon na eto ang mundo, nandito tayo, nakabukod tayo. Hindi na natin gagawin yung mga ginagawa or sinasabi ng mundo. Iba na tayo. Pero dito po sa Psalms 149, ang ginamit pong term dito for saints ay chasad or chasid. It means kind, pious, godly man. So hindi po sinabi dito na perfecto, 'di ba? Wala naman po kasi perfecto, pero godly, maka-Diyos, 'di ba? So, kung babalikan po natin yung kanina, sing to the Lord a new song and His praise in the assembly of saints. Sino po ngayon yung mga saints? Sinabi po ba doon yung mga saints, yung mga patay na kinanonize ng simbahan? So, sino po ngayon yung mga saints? Tayo po pala itong mga saints na to. Purihin sa pagtitipon nitong mga tapat sa Kanya. So, sabihin mo nga sarili mo, saints pala ako.
Andito pala si Saint Jasmine, si Saint Jocelyn, di ba? Saint Alice. Puro mga saints pala tayo. Bakit daw natin karapat-dapat papurihan? Kasi siya yung manlilikha, di ba? Let Israel rejoice in their Maker. Siyempre, siya yung lumikha sa atin. Let the children of Zion be joyful in their King. Tingnan niyo po nung bago po kaming mananampalataya, meron po kasing ibang mga churches na sobrang solemn. Alam niyo po yun. Yung walang palakpakan, walang mga drums, as in, tapos halos sobrang solemn talaga, sobrang, ano tawag dito? Parang denumero yung, basta parang hindi masaya. Naka-attend din po kami ng ganun dun Pero, pag tinignan natin, ang Diyos ba, Diyos na, na KJ? Gusto ba ng Diyos laging, dapat walang ngingiti. Dapat di kayo magkakamali sa pagkanta nyo. Dapat di kayo magkakamali ng mga pagtugtog nyo. Diba? Ang gusto po ng Lord, magalak. Joyfully. Sabi, let Israel rejoice. Ang gusto pala ng Diyos, masaya po yung kanyang mga nilikha. Ang gusto niya, masaya tayo na nakikita niya. Diba? Dahilan sa iyong hari, ikaw, Zion, ay matuwa. Let the children of Zion be joyful in their King. Nilikha tayo ng Diyos hindi para pahirapan. Nilikha tayo ng Diyos hindi para paiyakin ang paiyakin. Diba? Ito nga gusto niya, magalak tayo Diba? Let Israel rejoice in their Maker. Let them praise His name with dance. Okay, yung mga kabataan dito, or yung mga bago dito, di ba kayo nagtataka, bakit ba sa church nagsasayawan tayo? Naalala ko rin nung bago kami, sinasabi, ayan, mga mga tayo daw, pagpapalakpakan, mamaya mag-iiyakan. Diba? Kasi minsan pag nag-worship ka, talagang yung mo naman, naiiyak ka talaga. Pero, ang sabi nga po dito, let them praise His name with the dance. So kung nahihiya tayo na sumayaw sa Panginoon, meron pa po ba dito nahihiya na sumayaw para sa Panginoon? Ganito lang po yan nakikita ko po yun lalo kapag may mga game, yung mga, di ba yung mga basketball, may mga team. Kapag yung team mo yung nananalo, talagang narinig ko sila Nelson, talagang grabe hiyawan, nagtatalunan pa sila talaga. Then nung sa office po namin, nagkakaroon din ng ganon, sports fest. May ka-team din kami na mga naglalaro. Uy, nagugulat din kami sa catch-cheer namin. Pati kami, halos lumulundag ka na kapag yung nakakapuntos yung mo. Ganon kasaya. Yung halos sumasayaw kung nakita mo pag, kapag nananalo na yung team, halos nagsasayawan na kayo. So ganon din po. Diba nilikha tayo ng Diyos Ang daming mga bagay na ginawa sa atin ng Diyos. Hindi ba dapat ialay natin yung katawan natin para sa Kanya? Hindi naman po para sa matanda lang yung pagsasayaw. At hindi rin nakakahiya na sumayaw para sa Panginoon po yung gagawin natin, diba? Especially yung mga kabataan po na nandito, wag natin po ikahiya yung pong ating pagsasayaw. Kasi hindi naman po, nakakahiya sa katabi ko Hindi naman ako marunong sumayaw hindi naman ako marunong kumanta Wala naman pong sinabi dito na awitan ng bagong awit nung magagaling lang umawit. Meron po ba? Wala, di ba? Meron po ba sinabi dito, purihin sa pagsasayaw nung mga magagaling lang sumayaw? Wala po. Dahil lahat tayo ay nilikha niya, so nais po ng Diyos yung awit na nanggagaling sa atin. Bakit po? Not only yung awit, di ba? Not only yung dance, not only yung pagtugtog ng mga instrument, for the Lord takes pleasure in His people. Si Yahweh ay nagagalak sa kanyang mga hirang. Kaya pilipit pa yung paa natin sa pagsayaw sa Panginoon. Alam niyo po ba, natutuwa si Lord na nakikita tayo?
For the Lord takes pleasure in His people. Yung sobrang gagaling sumayaw sa mundo, sa TV, marami tayong nakikita, sobrang gagaling nila sumayaw. Palagay nyo, natutuwa ang Diyos sa ginagawa nila. Hindi nila ginagawa yon para sa Lord. It's either ginagawa nila para ipakita yung galing nila or dahil sa trabaho lang nila. Pero tayo, wala pong ganun. Bakit tayo umaawit? Bakit tayo sumasayaw sa Panginoon? Kasi gusto natin siya i-glorify, di ba po? So, at dahil po nakikita ng Diyos yung puso natin na gusto natin siyang itaas, the Lord takes pleasure in His people. Natutuwa siya na pinagmamasdan tayo. And eto po, tingnan natin. Sa mga mapagkumbabay, tagumpay ang ibibigay. He will beautify the humble with salvation. Nahihiya ka na umawit, nahihiya kang pumalakpak, nahihiya kang magtaas ng kamay, nahihiya kang sumayaw para sa Panginoon. Bakit? May pride ka kasiguro. Baka may pride pa tayo. Or kasi minsan daw yung sobrang mahiyain, parang pride na rin daw po yun eh. So i-check po natin yung sarili natin. Baka may pride tayo. Ayokong makita ako ng iba, di naman ako marunong yan eh. Pero ano po sabi dun sa verse na wala? He will beautify the humble with salvation. Kung hindi po natin ibinaba yung ating sarili, kung hindi natin ibinaba na, Lord, Ikaw po yung maghari sa puso ko. Ikaw yung aking Panginoon. Hindi po natin matatamo yung kaligtasan. But nakita ng Diyos na yung puso natin napakababa sa harapan niya. So He will beautify the humble with salvation. Sa mga mapagkumbabay, tagumpay ang ibibigay. So check po natin yung puso natin. Humble enough na po ba tayo? Or mataas pa rin po kaya tayo? One thing more. Yung pong ginawit kanina na word, na term, eto, masyado po itong, dadaanan ko lang po ito, masyadong controversial po ngayon. Purihin si Yahweh, si Yahweh. Sing to the Lord. Lord. Ano po alam natin sa Lord? Bakit po ginagamit? Dati, nagtataka ko, sabi ko, yung bang Lord para kay Jesus lang ginagamit? Pero nung habang nagbabasa po ako ng Bible, no, hindi pala. Even sa Old Testament, ginagamit yung Lord or Panginoon, di ba? Then, yung name na, bakit ginagamit yung Panginoon? Kasi po, ang feeling nung mga tao, nung mga Israelita, masama itong bibig ko eh. Nagkakapagmura ako, nakakapagsinungaling ako, marami akong nasasaktan na tao. Hindi ako worthy na banggitin ko yung pangalan ni Yahweh. Kaya po, instead of that, ang ginamit po nila ay, ano yung madalas na ginagamit nila? Instead ng name po ni Yahweh or ni Jehovah. Lord or Adonai. Narinig niyo na po yung Adonai. Kaya hindi nila kayang sabihin, ganun po yung respeto nila sa pangalan ng Diyos. Kaya ayaw nilang banggitin. Kasi parang hindi karapat-dapat yung bibig ko na sambitin yung pangalan niya. Kaya I would rather na banggitin ko yung Lord, yung Adonai. Ganun po yung ginagawa nila. Pero dito po sa na to, ang ginamit po na sa Hebrew nito po ay Yahweh. Yan po. Yung pong ginamit na yon is Yahweh po talaga, pangalan. Kasi meron po ngayong mga katuruan, so mag-ingat po tayo. Kasi nakakalungkot po, pero talaga naman pong mangyayari, 'di ba, sa mga huling araw. Marami pong lalabas na mga bulaang guro at bulaang mga propeta. Okay, hindi ko po alam kung narinig niyo na yung latest. Alam niyo na po ba yung latest?
Hindi niyo pa alam yung latest? Magmamarites ba ako ngayon? Hindi. Siguro po, kung hindi pa natin totally naiintindihan yung Bible, panalangin natin, ingatan po natin yung mga pinakikinggan natin. Kasi meron po akong isang paborito ko yung preacher na to. Ang husay po niya. Hindi ka talagang aantokin kapag siya yung nagsalita. Pero lately, iba na po ang tinuturo niya. Si Yahweh daw ay ang devil. Lord, sorry po. Yun yung sinasabi natin na sobrang respeto mo doon sa pangalan ng Lord. Na ayaw mong banggitin. Pero sadly, ganun na po yung tinuturo niya ngayon. Siguro po kilala niya na. Kilala niyo na po ba yung tinutukoy ko? So dito, malinaw na malinaw po, yung Lord na sinasabi dito is mismo pong ang pangalan po ni Yahweh. Okay? The name of the God of Israel. Okay. So balik po tayo dun sa dance. Paano ba yung dance? Una sabi natin, di ba, isang honor po sa Diyos yun eh. Isang honor na binigay sa atin ng Lord na umawit para sa Kanya. Isang honor din po, di ba, kanina yung title natin, o honor for the saints. Isang karangalan po na umawit para sa Hari. Isang karangalan po na sumayaw para sa Lord of Lords, King of Kings. Isang honor po na paglingkuran siya. Tayo po ba, kahit kung sino man yung pinakamagaling sa atin dito, meron po ba tayong chance na pasayawin or paawitin sa Malacanang? Wala, di ba? Iilang tao lang po yung nabibigyan ng opportunity na mag-perform sa Malacanang, sa hari, sa presidente ng Pilipinas. Pero every time po tayo na umaawit, every time po tayo na pumapalakpak, every time po tayo na sumasayaw, doon po tayo sa hari ng mga hari nagpe-perform. Ang pinapupurihan po natin yung King of Kings, yung Lord of Lords, yung pong ating Diyos. So wag po tayong mahiya na umawit dito, sumayaw dito para sa Panginoon. Ano po ginawa ni Haring David? Eto po si Haring David po ito, hari na po siya nito. Di ba pag hari, nakasuot na, nakikita naman natin sa pelikula, di ba ang ganda-ganda ng damit ng hari, may crown, ganyan, marami siyang mga alahas, etc. Dito po sa 2 Samuel 6:12-15, may nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed-Edom. Kasi po yung kaba ng tipan napunta sa ibang lugar. Kinuha niya ang kaba ng tipan at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakakalayo, nakaka-6 na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaba ng tipan, pinahinto na sila ni David. Sobrang excited po si David. At sabi dito, at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang baka. Nag-offer agad siya. Then ano po ginawa ni David? Isinuot ni David ang isang linong ephod. At nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Tinanggal niya yung kanyang magarang robe na panghari. Tinanggal po niya yan. Dahil alam niya sa harapan ng Diyos, maliit lang ako. At ano po ginawa niya? Nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Yung sayaw ba niya, katulad din ng sayaw natin dito? Hindi po. With all His might. Yun po yung nakalagay sa Bible, with all His might. Yung pong sayaw, meron daw pong mga terminology sa Hebrews na lumulundag, it's part of sayaw. Diba? Gumugulong daw nga po ito si David sa pagsasayaw sa Panginoon. Talagang with all his might. Dahil malakas siya, ibibigay ko yung lakas ko para sa pagsamba sa Panginoon. Tayo po, lalo yung mga malalakas po talaga dito. Parang ano po ba tayo every time na tayo ay nag-worship, pinapanood lang ba natin sila? Oy, ang galing sumayaw, ay hindi siya marunong sumayaw. Ganun ba tayo? Every time po na nagpupunta tayo dito, lahat ng gagawin natin is for
the glory of our God. Dito po, kinahiya po siya nung asawa niya, si David. Kasi hari siya, tapos nagsasayaw siya, naglululumundag siya doon. Halos papaikot-ikot siya doon. Ikinahiya po siya nung asawa niya na Reyna. Pero, natigatig po ba si David? Hindi. Ginagawa ko to para sa Panginoon. Diba? Then, Psalms 149 verses 5 to 6. Konti na lang po yung verses natin. Let the saints be joyful in glory. Let them sing aloud on their beds. Sa tagumpay na nata mo, magalak ang mga hirang. Tinatawag na naman po yung mga saints, yung mga hirang. Sa kanilang pagdiriwang ay magsaya't mag-awitan. Yung minsan dumarating na po ba sa inyo yung point na matutulog ka na lang pero yung puso mo punong-puno pa ng pagpupuri sa Panginoon? Yung parang kulang yung buong araw na ikwento ko na sa lahat yung ginawa ng Diyos sa akin, pero hanggang gabi yung puso ko talagang nag-overflow pa ng pasasalamat, nagpagpupuri sa Diyos. 'Di ba? Let them sing aloud on their beds. Then eto po, spiritual warfare. Let the high praises of God be in their mouth and a two-edged sword in their hands. Spiritual battle po. Alam niyo po ba na tayo mga nandito ngayon ay mga warrior? Mga sundalo po tayo ng Panginoon. Meron pong spiritual battle going on. 'Di ba? So, at that time, madalas po sa kanila yung 'di ba, labanan, gera, ganyan. At madalas din po napapanalo po nila yung mga gera na yan, just like yun po sa 2 Chronicles 20 to 22. Minsan sumigaw lang po sila. Tapos bumagsak na yung wall. 'Di ba? Ganun po katindi yung battle na to. And there are times mga lumulusob sila or sila yung nilulusob, nananalo sila. But this time, hindi naman po tayo yung para gumamit nitong mga physical weapon para sa mga kaaway natin. 'Di ba? Hindi naman. Naalala nyo po dun sa noon pong papasok sila sa Canaan, sabi ng Lord sa kanila, ubusin nyo lahat ng tao dyan sa Canaan. Bakit? Kasi yun yung parang judgment ng Lord sa Kanaan. Bakit? Kasi lahat ng ayaw ng Diyos, yun yung ginagawa nila. So yun yung judgment sa kanila. At that time, inutusan sila na lipulin lahat na tao doon. So sabi dito, may mga tagumpay na ipinagkakaloob. So, sabi nga dito, let the high praises of God be in their mouth. Sa atin po, high praises of God. Kanina, nung atin pong itinataas ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating pag-aawitan, nung itinataas po natin yung pangalan ng Panginoon habang tayo po ay nagte-testimony, naniniwala po ako, ito po yung high praises of God. Itinataas natin siya. Lord, napakabuti mo, di ba? Lahat ng mga ginawa, lahat ng mga sinabi nung nandito, napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Meron daw pong meron pong mga sinabi sa Ephesians na mga baluti, di ba po? Armor of God. Pero dito po sa Psalms 149, meron pong dalawang bagay na sinabi po dito. High praises of God and the two-edged sword. Papuri sa ating Diyos, ipahayag ng malakas, hawak-hawak ang espadang dobleng talim at mataas. Ano po ba yung two-edged sword po ng mga Kristiyano? May nakakaalam po ba? Word of God. Ito po yung two-edged sword natin. Sabi ko, ano ba yung two-edged sword? So yung pong Bible, ito po pala itsura ng two-edged sword. Alam natin yung espada, di ba, nasa dulo lang yung hinahawakan.
Ang two-edged sword po pala, magkabila, ang hawak po niyan ay sa gitna. Ganon din daw po ang salita ng Diyos. Sabi sa Hebrews 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Gaano po kapangyarihan ang salita ng Diyos? Ang salita po ng Diyos, buhay. Kung bakit nandito po tayo ngayon, because of the Word of God na buhay. Alam nito, kapag may ginawa kang kasalanan at narinig mo yung salita ng Diyos, kino-convict tayo nito, di ba? Naku, mali pala itong ginawa ko. Mali pala itong nasabi ko. Sorry po, Lord. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Mabisa. Paano magkakaroon ng bisa ang salita ng Diyos sa buhay natin kung hindi natin binabasa? Kahit napakaraming mga pangako ng Diyos dito sa Biblia, hindi natin makikita yung bisa nito kung hindi po natin binabasa. Tama po ba? So ano po dapat natin gawin? For us to won the victory, sabi nga ganyan, ito, dalawa lang po ito. Let the high praises of God and the two-edged sword. Yung high praises natin, sa pamamagitan ng pananalita natin, bakit natin ipinahahayag yung kagandahan ng Diyos, yung kabutihan ng Panginoon, kung bakit kinukwento natin sa ibang tao to, itinataas natin siya. We are on a spiritual warfare. At saka yung salita, tapos yung salita ng Diyos in our hand. Sabihin nito yung sinishare natin, yung salita ng Panginoon sa ibang mga tao. Eto po, ganito po ang Kristiyano. Nakaka-relate po ba tayo? We are on a spiritual battle. Kung dati, ang spiritual battle nila, talagang nakikipaglaban sila sa mga kaaway, sa mga Amorite, sa mga Ammonita. Tayo raw po, 2 Corinthians 10:5. Sige nga po, meron ba kayong mga Bible? Ano po yung mga, paano na-a-apply po sa atin to? 2 Corinthians 10 verse 5. Okay, maganda po, may mga Bible tayo. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa kasalanan tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Take every thought captive to obey Christ. Ano po ba itong mga thought na to na pumapasok sa isipan natin? Meron pa po bang mga galit sa puso natin o sa isipan natin? Nag-iisip tayo, dapat ito mangyari sa tao na to, na gumawa ng hindi maganda sa akin. Sabi, take every thought captive. Yun daw mga isipan natin, dapat, for this spiritual battle, dapat ito po yung mga sinusupil. Meron pa bang lust sa atin? Meron pa bang takot? Meron pa po bang greed or, ano ba yung greed sa Tagalog? Kasakiman. Mga bitter thoughts. May mga sobrang kinikimkim tayo dito. Yan daw po yan daw yung ating ika-captive. Yan daw po yung take every thought captive to obey Christ. Yan po yung ating pagtatagumpayan. And sabi nga po, tayong mga believer, we are more than conquerors in Christ. Diba? Basta maging masunurin po tayo sa Panginoon.
Then sabi sa 7 to 9, basahin po natin, upang magsagawa, bakit daw kailangan yung, let the high praises of God and the two-edged sword. Sabi po sa 7 to 9, upang magsagawa ng paghihiganti sa mga bansa at mga parusa sa mga bayan, upang talian ang kanilang mga hari ng mga tanikala at kanilang mga mahal na tao ng panaling bakal, upang magsagawa sa kanila ng hatol na nasusulat. To execute judgment. So itong judgment na to, ginawa po ito nila Solomon, nila David, nung sila po ay nakikipagyera. So tayo nga po yung 2 Corinthians 10 verse 5. So yan po yung mga struggle natin, na pagtatagumpayan po natin. So lahat po na sinabi sa atin na binasa natin kanina, yun po yung mga honor. These honors have all His saint. So lahat po pala tayo, meron itong karangalan na to. Maaaring prophetic po ito, at the end of time, makikita natin kung paano gagapiin ng Panginoon yung mga hindi sumunod sa Kanya. Kung paano parurusahan yung mga hindi po tumalima sa Panginoon. Mawi-witness po natin yan. To execute on them the written judgment, this honor have all His saints. So, may karangalan po tayo. Karangalang ito ng lahat niyang mga banal. So, yung po palang pag-awit natin sa Panginoon, karangalan to. Awitan natin ang hari ng mga hari. Yung pong ating pagsasayaw, karangalan po ito na sayawan natin siya at mapangiti natin ang Diyos. Karangalan po yung mga ginagawa natin na to, na pagsilbihan natin, paglingkuran ang ating Diyos na buhay. At karangalan din po ito na ipanalangin natin yung ating mga kapatiran, lalo po mga nangangailangan. Amen po ba? Ang dami po palang karangalan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Na kung talaga lang po na makikintal sa ating mga puso at isipan, ang mga karangalang ito ay para daw po sa lahat ng mga banal. This honor have all His saints. Lahat po tayo, sabihin natin, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mamaya po, aawit po tayo uli. Diba? Nights of praise and worship nga po ito eh. So, tingnan natin kung kaya na natin bang igalaw yung paa natin, yung ating mga kamay na to. Kung kaya na, hindi na ba natin ikahihiya na atin pong aawitan ang Panginoon. So, tinatawagan ko po muna si Sister Lynn para po pangunahan tayo sa corporate prayer po natin. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at dinadakila. Thank you, Lord, for reminding us how we should worship you, Father God. Sa mga aming ginagawa, Panginoon, sa mga bagay na, sa mga simple namin, Panginoon, magagawa, pag-indak para sa iyo, pagpalakpak para sa iyo, Father God. Salamat po sa pagre-remind po sa amin na ito po ay paraan namin para ikaw ay mapapurihan. And Lord, ngayong gabi, in spirit of prayer, we come to you with humble hearts, Father God. Dalangin po namin na patuloy mo kami na pagkaisahin sa mga gawain para po sa iglesyang ito. More sa Panginoon, sa mga pagdadalanginan, sa pagsasagawa namin, Panginoon, ng prayer gatherings, prayer meetings, Panginoon, Sunday service. Lord, we pray na ito po, ang mga gawain ito ay makapagdagdag, Panginoon, ng aming faith. Palalimin mo kami, Panginoon Diyos, sa pananampalataya. Lord, we pray for our leaders, Panginoon, especially our Pastora Joy, na kayo po yung siyang patuloy na manguna sa kanya. Maging kay Pastor Ursel, Father God, sa kanila po, Panginoon, mga
mga planuhin, paglilid sa mga members ng church, ay kayo, Panginoon Diyos, yung siyang patuloy na magbigay ng karunungan sa kanila. Ganun din, we also pray for the leaders of this church, mga board members, Panginoon, na as we serve, help us to serve with all humility, Panginoon, na ma-extend namin, Father God, yung pag-ibig mo, maabot ang bawat isa. Alalahanin namin ang aming mga kapatiran sa panalangin. Dalawin, Panginoon, maging kalakasan para sa bawat isa sa kanila. Ganun din, Panginoon, we also pray for our brethren. Hindi man namin mabanggit ang kanilang mga pangalan. Amin po sila, Panginoon Diyos, idinudulog sa iyo. Sino man ang mga may kasakitan, Lord, we pray na kayo po yung siyang mag-extend ng kagalingan sa kanila. Lord, alam namin na hindi maiksi ang iyong kamay upang iabot ang mga kagalingan para sa kanila. Batid mo rin, Panginoon, ang kanila pong mga pangangailangan. Ano man po itong aspeto, financially, spiritual healing, physical healing. Lord, we pray na ito po ay makaabot, ang biyaya ng pag-ibig mo ay makaabot rin po para sa kanila. And also, Lord, we pray for all the activities para po sa iglesyang ito, ang lahat po ng ministry na ginaganap, mula sa mga bata, ang pagtuturo, Panginoon. Salamat sa mga matiyatiyagang nagtuturo para po sa mga batang ito na alam po namin na sila ang magpapatuloy ng faith, magpapatuloy at magtataguyod, Panginoon, ng iglesyang ito ng pananampalataya sa iyo. Ganun din sa mga guro na nagtuturo sa kanila, ang music ministry, Father God. Salamat sa mga talento na pinagkaloob mo sa bawat isa. Lord, we pray na you continue to use these people, mga maawit, song leaders, instrumentalists, Panginoon, sa media, sa production, Panginoon, anuman ang kanilang bahagi sa gawain mo. Lord, makita mo, Panginoon, nawa ang kanilang puso na punong-puno ng pagpapala. Fill this, Lord, with faithfulness. Fill this, Lord, with commitment sa paglilingkod sa iyo. Ang bawat itinatayo mo, Father God, sa pulpitong ito ay maghatid, Panginoon, ng pagpapala, maghatid ng mensahe na nanggagaling sa iyo. Maghatid, Panginoon Diyos, ng kagalakan, ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga homegrown talents ng aming iglesia. Patuloy mo sila, Panginoon Diyos, bigyan ng karunungan, kalakasan, inspirasyon that comes from you para po sa kanilang pag-share, bibigay ng mensahe na sa iyo lamang nagmumula, Panginoon. Use their lives, Panginoon, as a channel of blessing para po marami pang kaluluwa ang maligtas. Marami pa po, Panginoon Diyos, ang makapakinig ng iyong salita. Ganun din, we thank you, Lord, for the lives of the people, the youth na naririto, Father God. Salamat sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, dahil sila yung nagbibigay ng sigla sa aming iglesia. Ang kanilang mga, may they be serve as an encouragement para po sa bawat miyembro, Panginoon, na makita yung kasiglahan nila. At alam po namin, Panginoon, that you are working on them, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Ang pagpapala mo ay i-extend mo po maging sa kanilang mga pamilya. And Lord, ganun din, we also pray para po sa lahat po ng mga gumaganap dito sa iglesyang ito, mga nagbabantay. Salamat po, Panginoon, sa kanilang katyagaan. Salamat po na hindi sila nagsasawa na ingatan itong tahanan na ipinagkatiwala mo sa amin para bantayan, dahil ang tahanan ito ay patuloy namin idinadalangin na ang church na ito, Panginoon Diyos, ay magiging bukas. Patuloy namin dinadalangin na ang church na ito, Panginoon, ay magiging lugar para po marami pang tao ang makakilala sa iyo at maligtas. Makilala ka bilang Panginoon at tagapagligtas, Father God. And also, Lord, we pray anuman ang aming kinakaharap para po sa church lot. We pray, Lord, na kayo po yung siyang kikilos, kayo po yung siyang gagabay sa bawat
ginagamit mo na tao na mag-represent para po sa ipaglaban ang truth para po sa church. Lord, we pray na you give them the wisdom, you give them the strength, Panginoon, the confidence that comes from you, yung mga ginagamit mo, Panginoon, na attorney. Lord, we also pray for them. Salamat sa kanilang pakabuhay. Continue to touch their hearts, Panginoon. Maging yung mga dinadaanan ng mga dokumento ng church na ito, Father God, may they be enlightened. May the truth speak to their hearts, Panginoon, at makita yung katotohanan, Lord, because you are the God of truth, you are the God of victory, and you are the God of order para po sa iglesyang ito. Ano man, Panginoon Diyos, yung aming pangangailangan, finances, we are confident that you are working on our behalf. We may not know kung paano kakikilos, Panginoon, pero lagi ka, Panginoon Diyos, na tapat. Lagi mo, Panginoon Diyos, ipinararana sa amin ang iyong faithfulness, ang iyong provision sa bawat isa. We also, Lord, pray para po sa mga Bible studies na ginaganap sa iba't ibang lugar dito po sa Taal, sa Baliwag, sa Chaong, sa Makinabang, at dito sa Taal, Father God. Salamat po sa buhay ng mga tao na dinadala mong patuloy, pinadadami ang mga makakarinig ng iyong salita. Salamat rin po, Panginoon, sa matyatsyagang nagtuturo sa kanila. Ginagawa nila ito, Panginoon, na to gain popularity, but, Panginoon, para maipahayag ka, because this is this time, Panginoon, sa mga panahong ito, ito na yung high time, Panginoon, na ipakilala ka, Panginoon Diyos, i-share ang pag-ibig mo sa mga tao, Panginoon Diyos. Maraming pong salamat. Patuloy naming dalangin ito po sa pangalan ni Jesus. Sige po. Bago po tayo mag-partners, pwede po ba yung anyayahan si Sister RG na isa po muna, umawit po muna tayo muli sa Panginoon. Sige po. So, are we ready to praise our Lord na po? Sabi nga, karangalan po na papurihan ng ating Diyos. So, kung merong malaya po tayo na magpuri sa ating Diyos. Bless po tayo talaga na malaya talaga tayong magpuri sa ating Diyos. Dahil may mga lugar po na talagang kailangan at patagupan nilang gawin yung pagpupuri sa ating Diyos. Pero tayo na malaya, sana po i-enjoy po natin yung kalayaan natin. Malaya po tayong pumalakpak, sumayaw, lumundag, sumigaw para sa ating Diyos. I-enjoy po natin yung freedom na meron tayo. So, wag po nating sayangin yan, yung kalayaan na yan. Dahil yung kalayaan na yan, bigay sa atin ng ating Diyos, ialay din po natin sa ating Diyos yung kalayaan na yan. sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Minsan pa malaya, malaya, malayang malayang malaya, malaya, malayang malayang malaya, malaya, malayang malayang malaya, malaya, malaya.
kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Malayang lumundag! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Malayang lumundag! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Praise the Lord! Malayang sumayaw! Malayang lumundag! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Hallelujah! Masarap po magpuri sa ating Diyos. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Sige po, mag-partners po tayo.